Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Roxanne Deitan, Pediatric Resident sa East Avenue Medical Center. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pangkaisipang pangkalusugan. Tuwing ika-10 ng Setyembre ay ipinagdiriwang natin ang World Suicide Prevention Day. Ang Suicide Prevention Month ay isang buwan ng kampanya kung saan nakikilahok ang mga health professionals at publiko upang magbigay ng impormasyon tungkol sa kalusugang pangkaisipan, mga senyales ng pagpapakamatay at kung paano ito maiiwasan. Ayon sa World Health Organization, nasa bilang na 800,000 mga tao ang nagpapakamatay kada taon. Isang tao kada 40 segundo. Ang suicide ay pangalawa sa dahilan ng pagkamatay ng mga kabataan. Mahigit sa kalahati ay galing sa Southeast Asia. Simula taong 2015, ang suicide ay top 9 sa dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino, edad 20 hanggang 24. Ang DOH at WHO ay magkaagabay upang mapalaganap ang kahalagahan ng kalusugang pangkaisipan, higit lalo ngayong panahon ng pandemya. Ayon sa ginawang pagsusuri ng WHO noong taong 2011, ipinahayag na 16 sa mga estudyante, edad 13 hanggang 15 ang nagpakamatay. Habang 13% naman ang nagtangkang magpakamatay ng higit isang beses noong mga nakaraang taon. Ayon sa NCMH report na inilabas ng DOH, ang natatanggap nilang tawag kada buwan ay nasa humigit kumulang 33 na suicide-related calls simula January hanggang March 2020. At ito ay tumaas sa bilang na 1,104 noong April at 1,115 noong June 2020. Ang mga nangungunang rason sa pagtawag ay may kinalaman sa pagkabalisa, pag-alala sa sitwasyon ng pandemya, nagtatanong tungkol sa serbisyo sa ospital, at naghahanap ng kausap. Ang DOH at NCMH ay bumuo ng isang grupo na kinabibilangan ng mga doktor, nurses, at psychologists na handang rumisponde sa mga tawag 24/7 upang matugunan ang pangailangan at suportang emosyonal ng mga Pilipino ngayong panahon ng pandemya. Tandaan lamang ang acronym na WAIT. W para sa watch out. Tingnan kung may sintomas ng pagkapilisa o pagbabago ng ugali. A. Ask. Tanungin kung nag-iisip siyang magpakamatay. I. It will pass. Bigyan ng kasiguraduhan na ang problema at nararamdaman niya ay lilipas din. T. Talk to others. Makipag-usap sa iba. Humingi ng tulong sa doktor at health professional. Okay lang makipag-usap. Humingi ng tulong at sabihin hindi ka okay. Narito ang mga sumusunod na sanggunian na handang tumulong at makinig anumang oras. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang kahalagahan ng kaisipang pangkalusugan upang maiwasan ang suicide. Ang kalusugang pangkaisipan ay kinabibilangan ng lahat ng panig ng ating buhay: pangkatawan, pangkaisipan, pandamdamin at pang-espiritual. Ito ay kakayahang harapin ang mga hamon at pagsubok sa araw-araw na pamumuhay. Kabilang din dito ang mga sumusunod: pagpapahayag ng kailangan at pagnanais, pagpili o paggawa ng desisyon, pag-angkop sa responsibilidad, at pagkaya sa mamabigat na suliranin. Habang ang ating buhay ay patuloy na nagbabago din ang kondisyon ng ating kalooban, pag-iisip at kapakanan. Kung kaya, mahalaga ang paghahanap ng paraan upang umayon tayo sa buhay
at sa iba't ibang sitwasyon. Lubos na mahalaga ang kalusugang pag-iisipan lalo na sa panahon ng pandemya. Higit kailanman, ngayon natin mas kailangang pahalagahan ang kabuuang kalusugan ng isang tao. Marahil ang iba sa atin ay nalulungkot, naiinis, natatakot, nag-aalala o naghihinala. Normal lang na ito ay maramdaman natin, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Huwag hayaang malugmok sa mga negatibong naiisip at huwag mahiyang tumulong at humingi ng tulong sa mga nangangailangan. Narito ang mga maaaring gawin para mapangalagaan ang kalusugan ng iyong pag-isip sa panahong ito. Panatilihin ang mabubuting gawi, ang malusog na pagkain, ehersisyo at pagtulog. Panatilihin ang koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Gamitin ang mapagkakatiwalaan at kapani-paniwalang pagkukunan ng impormasyon sa halip na sa social media. Narito ang mga payo sa mga mahala ng iyong sariling kapakanan. Gugulin ng oras hanggat maaari sa mga lugar na ligtas at komportable ang pakiramdam. Sabihin mo sa sarili mo na ang nararamdaman mo ay normal na reaksyon at lilipas din. Hindi ito dapat katakutan. Ito ang mga tips para sa kabataan upang mapaalagaan ang mental health ngayong COVID-19. Ito ay hango sa artikulo mula sa UNICEF organization. Bukod sa pag-aalaga ng ating kalusugan upang makaiwas sa coronavirus, mahalaga rin na alagaan natin ang ating mental health habang nananatili sa loob ng bahay. Napag-iinitan ka ba ng mga magulang mo at palaging pinapagalitan? Imbis na mainis lang, kausapin sila ng masinsinan at gawing pagkakataon ng pagkakasama-sama sa bahay para makipagbanding sa mga magulang. Makipagkwentuhan ng mas makilala at maunawaan niyo ang isa't isa. Mismo na ba ang iyong barkada? Gamitin ang social media, video call, chat at text upang kamustahin at makausap ang mga kaibigan. Makinig sa mga kwento, naiisip at nararamdaman ng isa't isa. Maghanap ng pagkakaabalahan o mapaglilibangan. Subukan mong matutunan ng isang hobby, skill o talent. Nakakatulong ito sa pagbawas ng anxiety sa panahong ito. Bagong hobby, bagong skill, discover that hidden talent. Habang wala pang pasok, mag-isip ng bagong libangan o mas tuklasin ang sarili. Subukan ng mga trending recipe o yung bagong TikTok dance. Pwede ka rin mag-alaga ng mga halaman. Gumawa ng mga routine at sikaping sundin ito. Pwede kang tumulong sa mga gawaing bahay sa umaga, mag-practice ng pagtugtog sa hapon, at magbasa para libangin ang kaisipan sa gabi. Gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Huwag kalimutang mag-relax at magpahinga. Gumalaw-galaw at matutong mag-exercise. Ito ay nakakatulong upang magpalakas ang resistensya laban sa COVID-19 at iba pang mga klase ng sakit. Kahit may namiss kang milestone at event sa buhay dahil sa quarantine tulad ng graduation o birthday celebration, kaya mo pa rin lumikha ng memories. Ipagdiwang ang mga achievements at special occasions sa sariling paraan. Maging isang smart at responsableng netizen. Dahil virtual na ang karamihan sa ating connections, maging maingat at mapanuri online. Suriin ang mga impormasyon at mga nakakasalumuha online. Mag-share lamang ng mga makabuluhang bagay. Tumulong sa mga gawaing bahay hanggat makakaya, lalo na't hinihirapan ang pamilya mo sa panahong ito dahil sa pagkawala ng trabaho o kakulangan ng panggusto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Survive as one family.
Kailangan mo ba ng kausap? Hindi ka nag-iisa. Makipag-chat o text sa mga kaibigan o kamag-anak. Kung nakakaramdam ka ng pagkapilisa, may handang makinig sa'yo. Nalulungkot ka ba sa sitwasyong dala ng COVID-19 at sa mga balita tungkol dito? Maging boses ng kabataan at magbigay ng inspirasyon sa iba. Nakakaranas tayong lahat ng lungkot at hirap dahil sa krisis na ito. Makakatulong ang pag-unawa sa isa't isa at pag-share ng saya at pag-asa. Appreciate life. Subukan mo maglista ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo sa araw-araw. Di mo na ito kailangan explain. I-share mo lang. Tuloy ang buhay. Lalaban tayo. Ang makaramdam ng pagkabilisa at pag-aalala ay normal lamang, lalo na't ito'y isang hindi pangkaraniwang pangyayari tulad ng pandemyang COVID-19. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Yun lamang po, sana po ay marami kayong natutunan. Maraming salamat po.